Ilang buwan matapos ang pananatili sa Maynila para sa pagkasagawa ng IVF, ay nakabalik na rin ang mag-asawa sa Palawan. Kailangan maging maingat sa loob ng susunod na 2 buwan upang malaman kung naging tagumpay ba ang pagtatanim nito kay Rosario. Habang kasalukuyan pa rin nililitis sa mga Valdamesa, kaya naka-house arrest pa rin ng mga ito na may limitadong galaw. Si Spencer naman ay nanatiling nakakulong habang nililitis ang kaso. Ilang beses hindi na-aprobahan ng petition for bail at tuluyan ito naging non-bailable. Sobrang paghihirap din ang inabot niya sa kulungan dahil kilala ito bilang rich boy, anak ng politician at suspect sa pang-rape kung kaya naging mailap sa kanya. Ang ilan ay galit sa kanya. Halos mag-iisang taon na simula nang siya ay makasuhan. Pero walang nakikita ang pag-asa ang kanyang abogado, kaya naman tinapatan niya si Spencer. Mr. Valdamesa, tatapatin na kita. May isang paraan upang mapababa ang parusa sa kaso mo. Panimula nito. Mapababa? Ibig sabihin ba ay wala na akong pag-asang manalo, ganoon ba? Pangangwestiyon na dito. I am afraid to say pero matibay ang mga ebidensya laban sa iyo. May similyang natagpuan sa kanya at dumagdag ang laceration sa inyong ginawa. Kung hindi man rape, idagdag pa ang audio recording, pictures, at video recording. Napagmuntong hininga si Spencer. Ganito pala ang pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo pero walang naniniwala sa iyo. Attorney, marahil sinaluko ang lahat ng karma ng pamilya ko. Dismayado na yung wika. I am so sorry, Spencer. Ginawa ko ng lahat. Pag-isipan mo ang tungkol sa paghahain ng guilty plea. Gagawin ko ang lahat para makuha mo ang pinakamababang taon ng parusa. Napailing na lang ito. Attorney, nais ko sana magharap kami ni Mrs. Madrigal. Maaari bang kahit ito man ay mapangyari mo? Huling hiling ni Spencer. Sige, kakausapin ko kaagad sila. At ito nga ang ginawa ng kanyang abogado. Pumunta ito sa tahanan ng mga Madrigal. Tumunog ang doorbell. Kaya naman dala-dala ito binuksan ng Rosario sa pag-aakalang si Daniel ito. Pero laking gulat niya ng abogado ni Spencer ang bumungad sa pintuan. Magandang hapon, Mrs. Madrigal. Bati nito. At tila nabigla si Rosario at hindi alam kung papapasukin ba ito o hindi. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako upang humingi ng pabor sa iyo. Paglilinaw naman ito. Huminga ng malalim si Rosario at saka siya pinatuloy. Pinaupo ito sa sala. Hinainan na maiinom at saka tumawag kay Daniel at kay attorney. Habang naghihintay, ay sinubukan nitong bumuo ng usapan. Wala kayong kasama sa bahay? Pero naging matipid ang sagot ito. Ayaw namin ni Daniel na may ibang kasama. Kung sa bagay. Iba-iba lang kayo sa ibang mayayaman. Wika nito. Hindi lahat ay magkakaparehas, hindi ba? Sagot naman niya. At tumango ang abogado. Makalipas ang kalahating oras, ay dumating na rin ang kanilang attorney. At sumunod naman si Daniel. Pasensya ka na. Ayaw ko kasi makapag-usap ng wala siya. So, ano ba ang sadya mo dito? Oo, at talagang pumunta ka pa sa pamamahay ko. Galit na wika ni Daniel. Sana'y pakinggan niyo muna ako. Simple lang naman ang hiling ng aking kliyente. Nais niya sanang makausap si Mrs. Madrigal bago ang huling hearing. Aswang itong banggit. Ano? Nababalo na ba siya? Ang kapal din ng kanyang mukha. Nag-uusok ang ilong ni Daniel sa galit. Attorney, hindi ako papayag na makausap niya ang aking kliyente. Kahit anong gawin ninyo, itutuloy namin ang kaso. Mabubulok siya sa kulungan. Pati kasasabi ng abogado nila. Pero iba naman ang nasa isipan ni Rosario. Attorney, makakasama o makaka-apekto ba sa kaso kung papayag ako makapag-usap sa kanya? May chance ba na mabulilyaso ito? Napatingin ang dalawa sa kanya. Are you crazy? No, I won't allow you. Buntis ka pa. Rosario naman. Korementado ng asawa. Attorney, meron bang pagbabago? Inulit niya ang tanong. Umubo ito at napatingin kay Daniel. Napailing na lamang si Daniel. Wala naman, dahil matibay ang ebidensya laban sa kanya. Pero ikaw ang inalaala namin. Hindi makakabuti sa iyong kondisyon.
Pero matigas ang ulo nito. Kung gayon pwede, tama ba ako? Rosario, sigaw ni Daniel. I need this. I need to see his face one last time. Kitang-kita ang determinasyon sa mga mata nito. Huminga ng malalim si Mebles. Yes, walang kaso. Then, please, record this, attorney. Makikipagkita ako sa kanya, pero kaming dalawa lang. Walang pulis, walang bantay, at hindi recorded ang naman sasabihin namin o pag-uusapan sa loob ng interrogation room. Matigas itong sabi. Salamat, Mrs. Madrigal. Ihahatid ko ang balita kay Spencer. Hanggang sa huli, pinilit ni Daniel at attorney na magbago ang isipan ni Rosario. Pero nais na niya talagang sabihin kay Spencer ang lahat-lahat ng galit at kanyang puot. Dumating ang araw ng kanilang pagkaharap. Suot ni Rosario ang isang damit na halos, katulad sa mga hilig niyang isuot bilang Margarita. Nag-ayos ito sa parang makikilala siya ng dating asawa. Suot din ito ang paborito niyang pabango. Kaya naman pagpasok niya, ay kitang-kita ang gulat sa mukha ni Spencer. At katulad ng napagkasunduan, ay hindi magiging recorded ang lahat ng kanilang pag-uusapan. Spencer Valdemesa, Rosario Madrigal. Nagbatian ang dalawa sa pamamagitan ng pangalan. Umupo si Rosario malayo-layo sa kanya, habang si Spencer naman ay nakaposas sa mismong upuan. Bakit gusto mo ako makita? Bakit ka pumayag na pumunta? Hindi ko akalain na papayag ka. Para ba makita ako naghihirap? Panumula ni Spencer. Total, makukulong na naman ako. Rosario, bakit ako? Dahil ba naakit ako sa iyo? O sadyang baliw ka lang? O dahil may galit ka sa aming pamilya? Sabihin mo naman, bago mo tuluyang sirain ang buhay ko. Malumani pero punong-puno ng paghimagsik ang bawat salita nito. Huminga ng malalim si Rosario. Hanggang sa huli, ay hangal ka pa rin ba? O hanggang ngayon, ay nagmamaang-maangan ka? Pamamuna ni Rosario. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba dapat ako ang magalit sa iyo? Sinabi mong ni-rape kita, kahit ay hindi naman totoo. Ayos. Hindi nakapagtimpi si Rosario sa kanyang narinig. Hinampas niya ang lamesa sa harapan niya at napatayo. Anong sabi mo? Gustong gusto ko? Sayang saya? Kung alam mo lang kung paano ako sukong-suka sa tuwing ginagamit at hinahawakan mo ako. At ito na nagsimula ang mainit nilang diskusyon. Exactly. Kung ganoon, bakit mo ako inakit? Bakit pa hinayaang mapalapit ako sa iyo? Bakit mo ako pinarevoke? Bakit? Sigaw ni Spencer. Para magiganti ako sa inyo. Mga hayop kayo. Pagwawala pa ni Rosario. Magiganti? Sino ka ba? Bagong kilala ko lang sa iyo, hindi ba? O sa pamilya ko? Nalilitong tanong ni Spencer. Sa iyo, sa pamilya mo, at sa asawa na kinakasama mo ngayon. Kay Margarita? Bakit? Ano bang ginawa niya sa iyo, ha? Pamamuna pa nito. Hanggang ngayon ba? Ay magpapanggap ka pa rin? Hindi ba? Pinagplanuhan ninyo akong patayin. Ikaw ang pamilya mo at ang kabit mo. Ang kabit mo nakakambal ko. Plano ninyong lahat ito. Pag humiyaw ni Rosario. Nababaliw ka na. Wala akong alam sa sinasa. Nagdadahilan pa si Spencer ng biglang bigkasin ni Rosario ang wedding vows nila mag-asawa at isa-isang gawin ang mga bagay na tanging si Margarita ang nakakaalam lamang. Natulala si Spencer, natigilan at huminto. Para itong sirang relo na kailangan ng panibagong baterya. Naguguluhan siya sa pangyayari. Pero isa lang ang sigurado niya. Ang kaharap niya ngayon ay si Margarita. Ako nga, mahal kong asawa. Ako, si Margarita Pineda. Ang asawang pinatapon mo. Ang babaeng pinapatay ninyo ng kabit mo. Nakakuyom ang palad nito. Miling si Spencer at nais umatras. Kung magagawa lamang niyang umatras, ay kanyang gagawin. Hindi. Imposible. Anong sinasabi mo pinapatay? Kung ganoon, sino nagbigay sa akin ng anak? Sino? Gulong-gulo ang isipan nito. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Ang buo niyang akala ay nagbago lamang ang asawa niya. Pero hindi dumating sa kanyang isipan na ibang tao ito. Hanggang sa sinabi ito ni Rosario ng mga nakaraang buwan.
Walang tigil ang luha sa mga mata ni Spencer. Pilit at tinatanggi ang katotohanan na nasa kanyang harapan ng kanyang mga mata. Samantala, hindi itong reaksyon nito ang hinihintay niya mula sa dating asawa. Naguguluhan din si Rosario. Huwag kang magpanggap, Spencer. Anong sinasabi mo? Sino ang ina ng anak ko? Sino? Kung ikaw nga si Margarita, sino siya? Siya, si Aurora Pineda, ang aking kakambal. Hindi ba tama ako? Para makapagsama kayo ng maayos, ginawa ninyo ako ng eskandalo. Pagkatapos, pinatapon mo ako na parang aso at pinapatay. Hindi ko magagawa iyon. Margarita, maniwala ka. Alam mong mahal kita. Tumayo ito at halos lumuhod sa harap ng dating asawa. Maniwala ka. Wala akong alam. Hindi ko alam iyon. At sino? Sino ang nagpapatay sa'yo? Sino? Sabihin mo. Ako mismo ang papatay sa kanya. Tumawa si Rosario. Ang galing mo umarte. Hindi mo ako madadala. Si Mariano at si Aurora. Sila nagtapon sa akin sa dump site. At doon niya ako pinagbabaril. Warak na warak ang aking mukha. Ang balat ko. Ang lahat-lahat sa akin. Mabuti na lamang. At kinupkup ako ni Daniel. Oo, siya. Siya nagligtas sa akin. At nagbigay ng panibagong mukha sa akin. At muli itong tumawa. Bagong katauhan na nakapagpabagsak sa inyong buong pamilya. Mga hayop kayo. Tapos ang araw ninyo mga Baldamesa, magbabayad kayong lahat sa ginawa ninyo sa amin. Muhing-muhi ito. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay naniniwala sa dating asawa na wala talaga itong alam. Pero nang ibabaw ang galit sa kanya. Margarita, iyak ni Spencer. Wala akong alam. Hindi ko magagawang saktan ka. Halina ang lahat. Maging ang sarili mong anak, Spencer. Oo, buntis ako noon. Pero dahil sa kademonyohan ng pamilya ninyo at ang kakambal ko, nawala siya na hindi ko malang siya nahahawakan. Ang kawawa kong anak, pagluluksa nito. Ngayon, sabihin mo sa akin na sinira ko ang buhay mo, gayong kagagawan mo at ang iyong pamilya, kung bakit ako nabubuhay sa ibang katauhan na kahit ang mga magulang ko ay hindi ko mahagkan. Sana hindi na lamang kita nakilala. Pinagsisisihan ko na kilala at minahal kita. Mabubulok ka sa kulungan ngayon. Ikaw at ang iyong buong pamilya. Margarita, sandali. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Magsimula tayong muli. Mahal na mahal kita. Pakiusap. Pag makaawa nito, you are 2 years too late. Kung sana pinili mo akong paniwalaan noon, hindi tayo hahantong sa ganito. Pero salamat na rin. Nakilala ko si Daniel ang dahil sa iyo. Paalam, Spencer. At tuloy nang nawala sa kanyang paningin ang dating asawa. Habang nadudurog ng puso ni Rosario, ay naabot na ang sakdulan ng sakit. Kaya bago pa ito himatayin, ay kumapit ito kay Daniel at inamin ang bagay na hindi nito maamin sa harapan ng dating asawa. Ang pagiging mahina, ang pagpapatawad, hindi niya alam. Wala siyang alam, Daniel. Pero siyang kailangan magdusa dahil sa kahiyupan ng kanyang pamilya. I did that to him. I did that to him. At saka ito nawala ng malay. Agad naman siya dinala ng ospital ni Daniel upang makasiguradong ligtas siya at ang kanyang dinadala. Pero huli na ang lahat para sa kanila at para kay Spencer. Siya ang kailangang sumalo ng lahat upang mapabagsak ang lahat ng mga Baldamesa. Isang malungkot na kwento ng pag-ibig ang nagtapos sa pagitan nila Spencer at Margarita. Nagising si Rosario na masakit pa rin ang ulo. Umingalinga siya at nakitang siya sa ospital. Walang tao ko kaya naman pinindot niya ang distress button. Agad naman pumunta ang isang nurse sa kanyang kwarto. Ma'am, may masakit po ba sa inyo? Nahihilo pa ba kayo? Ayos lang ako. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya. May nilakad lang po. Babalitin po kaagad. Paliwanag ng nurse. Pagkaraan ay kinuhanan siya ng vital signs upang makasiguradong okay na nga siya. Ang baby ko, kumusta naman siya? Nag-aalala ang tanong ni Rosario. Wala naman pong problema sa baby niyo. Dala lang po ng stress at dahil sa inyong kondisyon kaya kayo nahimatay. Kumalma naman siya sa tinura ng nurse. Paglabas ng nurse, ay maling humiga si Rosario.
Iniisip ang naging konfrontasyon nila nakaraan. Ano nga ba ang dapat niyang maramdaman? Iniisip niya kung dapat ba siyang makonsensya sa paghihiganti sa maling tao o nararapat lamang ba ito sa kanya. Pero lahat ng kanilang ginawa ay nagbunga na. Kung babawiin niya ito, mababaliwala ang lahat. Paano na lamang ang dating asawa ni Daniel kung hindi nila kukuhanin ng hustisya? Kaya naman, nalista ito sa isipan. Gusto man niya maniwala sa dating asawa na wala itong alam sa nangyari, pero hindi naman ito mabebenepisyohan ng buhay nila, kung kaya mas pinili pa rin niya magiganti. At isa pa, sa makalawa na ang huling paglilitis kay Spencer, kaya naman, wala siyang dapat pagsisihan. Alas 7 na ng gabi na dumating si Daniel sa ospital, pero dahil mababaw ang tulog ni Rosario, ay nagising siya. Babe, malambing niyang tawag dito. Nalalayan siya nitong umupo sa higaan at saka ito isinandal sa patipuno niyang dibdib at braso. Careful, kumusta? Nagugutom ka na ba? Tumanggi siya at yumakap sa kanya. I'm sorry, galit ka ba? Hindi sumagot si Daniel at tinalikan ito sa noo. You were brave, but please, next time, ayoko na mapapasubo ka ng ganyan. Oo, I'm sorry. Huli na iyon. Tapos sa Daniel. Tapos na ang tungkulin ko sa kaso. Sambit ni Rosario. Yes, you did well. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin ito mararating. And I am sorry for making you do it. Isang araw bago magsimula ang paglilitis, ay muling nakiusap si Spencer na kausapin si Rosario na ngayon ay alam na niyang tunay niyang asawa. Pero hindi ito pumunta. Sa halip, ang asawa niya si Daniel ang humarap dito. Bakit ikaw ang pumunta? Nasimayado ang kanyang mukha. Masala ng pagbubuntis ang asawa ko, kaya sa akin mo sabihin kung ano sasabihin mo sa kanya. Matigas itong sabi. Hindi mo siya tunay na asawa. Asawa ko siya, si Margarita Pineda. Pagdidiin ito. Hindi na ngayon. Tinapon mo ang pagkakataon na iyon. Huwag ka mag-ambisyon na babalik pa siya sa'yo. Bato ni Daniel. Nakikita ko, mahal niya ako. Kailangan ko siya makausap. Pagpipilit pa ni Spencer. Tumawa na malakas si Daniel. Mahal? Mali ka. Konsensya iyon. Dahil busilak ang kanyang puso. Pero nang dahil sa'yo at sa pamilya mo, binago ninyo siya. Tumayo si Daniel. Kung wala ka nang sasabihin pa, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon pa sa'yo. Sandali, may sasabihin ako. Hindi ko alam kung anong nagawa sa'yo ng pamilya ko, pero gusto ko sila magbayad sa ginawa nila sa asawa ko. Kung bibigay ko sa'yo ang mga ebidensya na magdidiin sa kanilang lahat. Wika nito. Hindi ko alam kung tanga ka, martir, o kung sa tingin may maawa ako sa'yo, pero hindi ko tatanggihan ng kahit anong sisira sa Baldamesa. Nabubuhay ako para durugin kayo. Gayete Daniel. Sinabi ko na kay attorney na ibigay sa iyo ang relo ko. Sa likuran noon ay may memory card. Andun lahat ang files sa kailangan ninyo. At kung hindi ka labisan, pakisabi na lang kay Margarita na dahil sa pagmamahal ko sa kanya, aakuin ko ang lahat ng kasalanan ng buong pamilya. Sana isapat na iyong kabayaran. Her name's Rosario Madrigal. At umalis na nga si Daniel. Kinabukasan, lahat ay nagtipon sa korte. Si Daniel kasama si Rosario at ang buong Baldamesa. Dahil naging malaking issue iyon, ay maraming media ang nagnais sa i-cover ito at ngayon nga ay binabasa ng hunang hukom ang kaso ni Spencer. At ngayong araw na ito ay nahatulan ng korteng ito si Juan Spencer Baldamesa na napatunayan nagkasala sa kasong rape. At dahil sa guilty plea na kanyang inihain kamakailan lang, ay ibababa ang kanyang kaparusahan sa 12 taong pagkakakulong. Case closed. Umiyak si Gloria. No, ang anak ko. Inosente ang anak ko. Habang si Aurora naman ay nagmamasid sa dulo ng korte. Spencer, ipaghihiganti kita. Itatakas kita. Sinumpa na ito sa sarili at agad ang umalis. Habang dinadala si Spencer ng mga pulis, ay isa lamang ang kanyang hiling. Ang tingnan siyang muli ng asawang minahal ng lubusan. Pero hanggang sa huli, ay hindi siya nito nilingon. Mahal ko, alam kong minahal kita. Patawarin mo ako kung nabigo akong protektahan ka mula sa aking sariling pamilya.
Sana ay maging masaya ka sa bagong pag-ibig na iyong natagpuan. Pero ako, habang buhay kitang mamahalin. At ang huling sulyap nito ay natapos na sa paglabas niya ng pinto ng kwarte at si Rosario ay huling sinulyapan ng likod ng kanyang asawa at nagwika, "Salamat, patawad, paalam." Pagkatapos sa hatulan si Spencer, ay agad namang dinampot ang buong pamilya Valdemesa sa kanilang kaso. Angelo Valdemesa, arestado kasasalang rape at pagpatay kay Claudia Areta Garcia. Juancho Valdemesa, arestado ka sa kasong embezzlement. Francisco Valdemesa, arestado ka sa patong-patong na kaso, pagtutulak ng droga, pagbebenta ng illegal na armas, at kasong pagpatay. Gloria Valdemesa, arestado ka bilang accomplice ng iyong asawa sa ilang krimen. At ang araw na ito ay hindi lamang naging panalo sa mga Madrigal, kundi sa bawat taong naging biktima ng pamilyang Valdemesa. Salamat kay Spencer. Nadakip na rin sa wakas ang pasimuno sa gang rape ng kanyang dating asawa.